Nagsimula ang chapter sa paghigpit ng depensa ng champion, naghahanda para sa atake ni Sendo. Umuungol ang kamao nito habang palapit kay Ricardo. Kita sa ibabang panel ang momentum ng smash na ibinato ni Sendo at habang nasa swinging motion ito ay iniharang ni Ricardo sa mukha niya ang kanyang mga braso. High guard ang kanan at ang kaliwa naman ay nasa bandang baba. Kaliwang mata lamang ang nakalitaw at nagmamasid. Hajime no Sendo, Chapter 1508, Crush Him. Gaya noong nakaraang chapter, ay dumaplis lamang ito sa champion. Ngunit makikita sa panel ang napakalaking imahe ng kamao ni Sendo. Kahit walang salita ang nabanggit, ay alam mong napakalakas ng suntok na kanyang ibinato. Naramdaman ng champion ang pressure sa hangin at napapikit. Napatanong si Ricardo sa sarili, napakalakas ng kanyang suntok. Naramdaman ko ang pagyanig sa ere kahit hindi siya tumama. Sa unang pagkakataon sa laban ay nag-flinch o kumurap ang champion sa atake ni Sendo. Nabigla ang mga manonood sa arena at unti-unting nabuhayan. Magaling sabi ng iba. Ito ang Sendong kilala ko, sigaw ng isang manonood. Yan na ang inaabangan namin. Biglang nabuhayan ang mga manonood sa nangyari. Biglang bumuhos ang mga hiyawan sa arena. Ang one-sided na laban sa mga nakaraang round ay tila nakalimutan na ng mga manonood dahil sa mga tiradang ginawa ni Sendo. Nagagalak sila at mukhang eto na daw ang Sendong kilala nila. Mukhang dito pa lang magsisimula ang totoong laban. Nabuhay ang crowd sa Osaka, sigaw ng lead commentator. Pero tumunog na rin ang bell at dito na nagtatapos ang round 3. Dahil sa tindi ng pressure at init ng laban, ay pumagitna na ang ref at pinaghiwalay ang dalawa. Sa ibabang panel ay makikita ang imahe ni Sendo at parang may pinipigilan itong gawin. Pagkatapos ng round ay bumuga at huminga ng hangin si Sendo na ikinagulat ni Ricardo. Pagkatapos ay pumunta na ng corner si Sendo at sinabing, "Kita tayo pagkatapos ng 1 minuto." Binati si Sendo ng corner niya at sinabing, "Magaling, halika na dito at uminom ng tubig." Masaya ang corner nila dahil kahit papaano ay nakayanan ni Sendo na tumagal at matapos ang round sa kabila ng pinsalang natamo niya sa nakaraang round. Habang sumang-ayon si Ricardo sa sinabi ni Sendo, napaisip ang champion at sinabing, nag-all out siya kanina para makakuha ng sapat na oras at matapos ang round. Kung isasama ang smash niya kanina at yung smash na ginawa niya sa round 1, 2 beses mo na yon pinakita sa akin ng malapitan. Mukhang kinabisado na ng champion ang smash ni Sendo. Habang papunta na rin ng corner si Ricardo, naalala niya ang kastilyo ng Osaka. Ngunit ang dapat na mas prioridad niyang maalala sa ngayon ay ang wasaki ng tigre. Naging seryoso na naman ang mukha ng champion. Mas pupulbusin pa ba lalo ni Ricardo si Sendo sa laban? Baka hindi lang latigo at baril ang ilabas ni Ricardo at may granada pa siyang naitatago. Hiyawan ang mga tao sa arena, napakatindi ng pace, wika ng isang manonood. Nakakatakot yung mga suntok ni Sendo kahit hindi tumatama, sigaw pa ng isa. Ganyan nga Sendo, sana ay magbato ka pa ng kagaya nun. Naiirita na si Sendo dahil panay bigay ng diskarte ang mga manonood mula pa kanina. Pinayuhan na lang ni Coach Yanaoka si Sendo na sulitin ang pahinga nito na 1 minuto. Ang lalaking iyon, wika ni Sendo. Siya ang pinakamalakas sa mundo, pero mukhang sa pagkakataong ito ay mas may ibubuga na si Sendo sa laban. Ang galing niya, wika ni Mari. Nakayanan niyang tumagal hanggang matapos ang round gamit ang bangis niya sa pakikipaglaban. Bagay talaga ang ganyang estilo sa kanya at nung nakita ng champion ang smash ay napatigil ito ng sandali. Napatigil siya ng saglit dahil sa pag-iba ng galawan ni Sendo, wika ni Miyata. Medyo kakaiba ito ng konti sa smash niya noong round 1. Ina-analyze ulit ito ni Ricardo at sa susunod na round ay paniguradong may counter na agad siya dito. Ina-analyze ang galaw? Tanong ni Mari. Balak ni Ricardo na sabayan siya. Reply ni Miyata. Imposible. Ang ibig mo bang sabihin isang counter? Kapag nagmintis siya sa counter, napakalaking problema nun.
Napabuntong hininga si Miyata habang nag-iisip. Tinanong niya si Ipo kung pareho sila ng pananaw ni Mari. Nabigla ang dalawa nang makita nilang bumubula na ang bibig ni Ipo. Nade-dehydrate ka na ata, uminom ka muna, wika ng dalawa. Nakalimutan ni Ipo na uminom kahit nauuhaw. At di rin niya naalalang huminga at kinapos sa hangin. Nakalimutan niya itong lahat dahil sa init at ganda ng laban, at dito na nagtatapos ang chapter, mga kaibigan. Plano ba talagang sabayan ni Ricardo ng counter ang smash ni Sendo? Pero kapag nagmintis siya ay siguradong siya naman ang tutumba. Abangan natin ang mga susunod na kabanata.